Magandang araw po sa lahat. May isi-share lang po ako sa inyo regarding po sa pagpapakumbaba. Ganito po kasi yan, ang dami po sa atin, mas feeling nila nakakaangat kaysa sa ibang tao. Mapayaman man, mapa-knowledge man, or sabihin natin sa espiritualidad din. Ganon din po lahat-lahat po, meron kasing antas ng knowledge sa iba, or sabihin na nating nakakalamang ka lang ng konti pero hindi ka pa rin actually mataas sa iba. Mayroon ka lang konting nalalaman. Parehas pa rin ho tayong lahat. Kung sa yaman naman ang pagbabasihan, hindi ho kayo mayaman. Sa totoo, hindi po kayo mayaman. Nagkataon lang po yun yung soul contract nyo dito sa buhay na to. Yung pinagkasunduan doon sa langit na ito yung magiging buhay mo para maabot mo dapat yung nais na makita ng Diyos sa iyo. Ngayon lang, pagdating po dito sa lupa, nagkakaroon po tayo ng attachment po sa mga bagay-bagay, especially po sa kaligayahan natin. Kasi mas nananaig po tayo na mas gusto po natin na maging masaya po tayo. Mas gusto natin na mas maraming makaka-attract ng attention. Marami tayong ma-attract na attention. Kumbaga, focus sa atin yung attention ng tao. Feeling natin na dapat kailangan tayong maging gwapo, na kailangan nating maging maganda, na kailangan natin na parating sikat sa kaysa sa iba. Which is hindi dapat ganun ang thinking natin. Kasi nakalimutan nyo yung dapat nyong gawin po dito sa lupa. Ang i-remind ko lang po kayo na ang purpose nyo po dito is para unang-una, mahalin ang Diyos una sa lahat, at ang pangalawa ay mahalin ang kapwa. Lahat po dapat pagmamahal. Yun po yung purpose nyo. Kahit masaktan kayo, magmahal pa rin kayo, magpatawad po kayo. Kaya kailangan nyo magpapakumbaba. Sadya lang minsan na nangyayari ang bagay-bagay na kinaiinisan natin. So, ano ang gagawin natin? Tanggalin ho natin yung galit sa puso natin. Kasi kailangan nating matrain ang sarili natin para maging mapagmahal. Kasi kung hindi mo magagawa yon, hindi ka po makakabuo ng divine body. Kasi yun lang yung makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. Ngayon, maikukwento po ako sa inyo regarding po sa ipinakita sa akin na ng Diyos nung time na nagdadasal ako. Baka dito magkaroon kayo ng idea na hindi pala kailangan magyabang tayo dito sa mundo. Ganito kasi yan. Nung time na yon nagdadasal ako, tapos sinabi niya sa akin, gusto mong sumama sa akin, sabi niya. Mga 2 seconds bago ako sumagot, ang sabi ko sa kanya, Panginoon, saan po tayo pupunta? Tapos pangalawa, ang sagot ko sa kanya, sige po, sasama po ako. Yun ang sagot ko sa kanya. Nung time na yun, nung nagdadasal ako, habang nakapikit ako, suddenly po ang nangyari, parang nagtransport po yung spirit ko or soul ko, sabihin na natin, parang hinigo po nilabas sa katawan ko. Tapos nagtransfer ako through parang teleportation na hindi ko maunawaan. Medyo nakakahilo nga yun pero doon naiwanan ako sa gitna ng kalawakan, sa gitna ng mga napakaraming universes. Okay? Universes po, hindi planets, universes. Kung gaano kadaming universe ang ginawa ng Panginoon, hindi ko po mabilang, sa totoo lang. So yun, dapat doon pala mo malalaman na isa lang pala tayong alikabok dito sa mundo. Alikabok lang tayo. Kumbaga sa dagat, isang butil ka lang doon ng buhangin. So wala dapat tayong dapat wala tayong ipagmayabang kung ano ang narating natin. Kasi sa lahat, sa daming creation ng Panginoon, isa lang tayo doon sa buhangin na nasa dagat. Kaya dapat mag-unite po tayo para maging isang malaki ho tayong buong dagat tayo. Parang ganun ang gusto ng Panginoon. Pero hindi kasi mangyayari yun. Unang-una, tayo ay nagkakaroon na ng attachment.
pagsilang sa atin dito sa mundo, na yung brain at saka yung brain natin at saka the way na mamuhay tayo dito ay napoprogram tayo kung ano ang nasa surrounding natin. Kaya nagkakaroon tayo ng diversion sa dapat nating gawin. Ngayon kaya ginagawa ko tong mga video na to para i-remind po tayo, kasi nakakalimutan natin ang purpose natin. Ang langit po, sa totoo lang, basta wag ka lang gumawa ng masama dito sa mundo, ng sobrang sama, hindi ka mapupunta sa impyerno, babalik ka sa langit for the next reincarnation ulit. Kaya ang langit, napakaraming langit, naraming level ng langit, kasi kung ano ang narating mo, ibig sabihin yun lang yung kinaya lang ng sarili mo dito na mamuhay. Hindi mo kayang gampanan yung pinaka highest being mo para maging mapagmahal. Kaya ganun ang nangyayari sa atin, mare-reincarnate po muli tayo until na magkakaroon tayo sa such time na makagkakaroon po tayo ng divine body na makakapasok lang po sa buhay na walang hanggan. Medyo tricky po kasi pag once na hindi natin ma-experience. Kaya unang-una, hanapin po natin ang Diyos sa sarili natin. Ako po ay makasalanan, sa totoo lang, sobrang makasalanan ako. Pero nangako ako sa Kanya na magbabago ako. Kaya siguro na pinahintulutan niya ako sa mga ganitong information, at least ma-share ko po sa inyo, sa mga kagaya ko pong makasalanan. Lahat naman tayo talaga ay makasalanan, pero lahat tayo kayang magbago. Tandaan po natin na tayo lang din ang magdadala sa ating sarili kung saan natin gustong tumungo. Kung gusto nyo sa white or sa dark, kung gusto maging masama, edi sa gawa kayo ng maraming masama. Pero kung ang Diyos ang hinahanap nyo, edi gumawa ka ng mabuti. Napakasimple lang po natin. For example, ikaw gusto mong tumigil, katulad ko dati, lasinggero ako. Nung time na yun, sabi ko titigil ako sa pag-iinom. In one day, ganun, instant lang po, tumigil po ako agad ng pag-iinom, yung pagiging lasinggero. Umiinom pa rin ako pero hindi na ganun. Ganun po ang mangyayari pag once na gusto mo, instant yan pag ginusto mo. Wala na hong excuses dapat. Pag sabi mo gusto kong gumawa ng kabutihan, gumawa ka na ng kabutihan. Huwag mo nang sabihin bukas na lang kasi ngayon medyo masarap pa yung buhay ko. Hindi ho ganun. Kung gusto mo talagang mangyari ang gusto mo mangyari sa buhay mo, dapat immediately gawin mo na. Huwag ka nang gumawa ng maraming excuses, kasi patagal lang po ng patagal hanggang sa nangangako ka, naglalay ka na po sa sarili nyo, hindi na ho yun mangyayari. Okay? Kaya nawa po ay may matutunan po kayo ngayon sa video na to. Nawa po ay pagtibayin nyo pagiging mapagkumbaba sa lahat po ng uri ng tao. Mayaman man o mahirap man, respetuhin nyo po ang bawat isa. Ganon din po ako. Kahit sino po ang ginagawa ko ngayon, pinipilit ko po na hindi magalit, na unawain ang aking kapwa. Kasi habang nandirito tayo sa mundo, habang nandito tayo sa body na to, sa katawan na to, nagkakaroon kasi tayo ng emotion. Yun po yung pinakamahirap na kontrolin, kasi nagagalit tayo. Kung maaari, kung mapigilan mo, mapalad ka pag kaya mo yun, maging mabuti sa lahat, kahit na inaapi ka, napapagalitan ka, or kahit ano pang mga bagay sa sitwasyon mo sa buhay mo nangyayari, nandun pa rin yung will mo na parang maging mabuting tao, is magiging mapalad ka sa paningin ng Panginoon. Hindi ho sa salapi ang iniisip, ang baka maraming sinasabi na, marami ang nagsasabi na hindi sila blessed ng Panginoon dahil wala silang pera. No, hindi ho ganun ang basihan sa pagiging blessed sa pagiging blessed ng Panginoon sa iyo. Hindi ho yun basihan ang salapi. Ang karamihan kasi ang iniisip na lang, bless itong tao na to dahil mayaman siya. No, hindi po. Hindi ho yun. Kakaiba po ang blessing ng Panginoon sa iyo. Mga blessings na biyaya na hindi nyo nakikita dito sa mundo. Ngayon, pagigihan ho natin na gawin po paunti-unti yung pagbabago sa sarili natin.
hanggang maging habit po natin, parang maging nature na natin yung pagiging mabuti, pagiging maunawain, mapagmahal. Yun po yung pinaka-importante, kasi lahat po yan mayroon pong patutunguhan. Hindi ho sa pagiging mayaman dito sa mundo, kundi yung pagiging mayaman sa spiritual na buhay mo, afterlife po, afterlife. Yun po yung pinaka-importante. Ano ang worth po ng pagiging mayaman kung after sa susunod na buhay ay pupunta ka doon sa paghihirap, pupunta ka ng impyerno? Useless po yun. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood. Nawa po ay may natutunan po kayo, at saka po alam ko po hindi naman po perfect ang lahat ng mga sinasabi ko, kasi hindi naman po ako magaling na preacher, hindi rin po ako ngayon ano lang ito kasi may signal ako. For the meantime, gagawa ko ng mga video sa abot ng makakaya ko, tapos i-upload ko kung kaya pa. Maraming salamat po. Bye bye.